Nag-imbita po kami ng isang bagong kaibigan dito sa Net25, isang nutritionist para gabayan tayo kung ano nga ba ang mga dapat na kinakain at mga dapat ding iniiwasan. Let's welcome sa Net25 Studios, Miss Ilyamor J. Lagan. Ang ganda ng Ilyamor, ang ganda ng name! Hi, Ilyamor! Good morning, good morning! Good morning po, ma'am. Halika rito, upo ka. Hello po, Upo ka, Ilyamor. Visit lang. Yan. Taga saan po kayo, ma'am? Ay, I'm from Taguig, sir. Malapit lang. Ano oras kayo gumising? Ayan. Around 4 a.m. 4 a.m. Damay-damay. Damay-damay lang yan. Ato Salamat, na! ha. Nako, unang-una muna, pabati po yung ating mga nanonood ngayon sa Net25 at nakikinig sa Radyo Agila, Miss Ilyamor. Ayan. So, good morning, everybody. Good morning sa lahat ng mga Morning po. nakikinig ngayon. And, yeah, I'm just so excited. And I'm so thankful to be here. Yes! Kami rin lalo. Siyempre, una namin agad tanong sa'yo, paano nakakatulong yung pagkain ng mayaman sa fiber para malinis yung ating colon? Yan. So, fiber, ang isang fiber ay sobrang mahalagang nutrient po siya kasi nakakatulong siya sa pagki-cleanse ng ating colon. So, ibig sabihin, para siyang nagiging walis or broom Yun! na naglalabas lang ng mga dumi or ng mga toxins sa ating katawan. Yan. Siyempre, my friend. Ano ba? Oo, go. Ano bang mga gusto natin malaman to? Kung tama po bang ginagawa ko rin, ginagawa namin ng mga kababayan natin. Ano po ba ang mga prutas na epektibo sa pagpapanatiling healthy at malinis ang ating colon? Mamaya na po yung gulay. Sa prutas po tayo muna. Opo. Prutas muna. So yan, pag sinabi nating prutas, ito ay magandang source ng fiber. And I want also to share na the more na ang prutas natin ay hindi pa ganun ka-ripe, the more na mas mataas ang fiber content. Ano po ba mga fibrous na mga prutas? Yan, so saging, papaya, guava, suha. As long as meron tong mga balat or yung apple din, so as long as may balat, meron siyang mga may katawan or may mga ugat. Orange. Kaya kapag kakain po kayo ng orange, huwag niyo pong tanggalin yung parang Yes. Kasali dapat lahat yun. Opo. Yung iba sobrang bagas ang kapal. Tanggalin. Pero yung naiwala, yung parang Hindi, Fred, ang veining. sinasabi naman Yung niya, veining ay niya. yung nandun sa, Yung di ba veining. yung balot na manipis na parang cellophane, hindi cellophane, kumbaga parang nakabalot doon sa orange. Huwag niyong tanggalin yun. Huwag tanggalin yun. Medyo mapait eh. Ha? Medyo mapait. Oh, hindi naman, my friend. Hindi ba? Saan ka pa bumibili ng prutas? Hindi, Ang nag-honest lang mapait, ako. yung outer lining na kulay puti. Oo, yun. Pero yung nasa katawan Huwag naman niya. yun Huwag yun. nakakainin mo. Yung iiwanan Yung niyo yung balot. tamang vein. Di ba may veining yun eh? Yun. Yes. Okay naman yun. So, Oo naman ibig yun. sabihin lang din ni Ma'am, ni Miss Ilyamor, na di ba yung iba ginagawang juicer, Yun nga juicing. Mas maganda pa rin daw talaga yung kakainin mo ng kung ano yung Kasi yung fiber din naman. yun. Oo. May benepisyo yung juicing kasi yung juicing naman, yung juice naman na yun, May nutrients din diretso naman. sa bloodstream, Yeah. na-absorb ng bloodstream. Pero yun nga, para rito sa fiber na kailangan natin sa ating papababa ng grasa ng katawan, Yan. di ba? Yun. Okay, ng tiyan, grasa ng tiyan. Sa gulay naman po, ano po pang kailangan po? Ayan, sa gulay, as long as ang gulay ay leafy, yung leafy green vegetables, yun po ay sobrang nakakatulong para po ma-cleanse ang ating colon. Yung mga kangkong, Talbos, malunggay, alugbati, talbos. lola. Lola ko. lahat. Oo. Spinach, lahat po ng gulay. Basta Kale. lahat ng madahon. Madahon. Yun po, tirahin nyo talaga yun. Ako, talaga, okra? Yan, Best. gulay. Best yung mga yan. Mararamdaman mo yan yung maalwan ba ang iyong pagbabawas. Pagbabawas. Ito po ay para, syempre yung mga mag-aagahan ngayon, pasensya na kayo, pero gusto namin pong i-share sa inyo to, bilang nandito naman ang ating nutritionist, para naman makatulong sa ating colon. Ayan, bukod daw po sa prutas at gulay, ano pang pagkain ang kaibigan ng colon? Ayan, maliban sa prutas at gulay, makakatulong din ang mga yogurt. Yung yogurt po ay rich in probiotic. Probiotic. Ang mga kimchi, ang mga fermented na pagkain. fermented. Tinawag natin yung kimchi. Okay. Ihanda ang bote-bote ng mga kimchi dyan. Okay, and then? Ayan, ang nuts and legumes. Okay. Yung mga nuts at lahat, basta as long as it's natural at hindi siya processed, yun ay mabuti po. Mga beans. Okay. Yun, Madami-dami pala naman pala. Mahilig kami sa munggo. Tayo lang talaga sa yung peanuts. makulit. Asoy, yan, marami okay. lagi sa bahay. Ayun. Meron tayo
tayong kailangan i-consume. Mayroon din dapat iwasan. Tama. Ano po yung mga dapat iwasan Tama, naman? Miss Love. So, yung mga dapat nating iwasan ay yung mga pagkain na sobrang processed na. Lalo na kunyari, pag may mga diabetes or meron ng high blood, kailangan po natin na bawasan yung mga processed. Parang sinabi rin ni Doc po kanina, yung mga processed na pagkain, sobrang matatamis, sobrang maalat. Yung sugar, And ang alcohol din po ay hindi rin po siya maganda para sa colon. Wow, ang dami rin nun. Oo, may paraan pa ba po ba na ng pagluluto o pagprepara ng pagkain para po mapanatili natin yung nutritional, Nutritional value mataas? Opo. Magandang pag-usapan yan, Sir Tony. Kasi ang pagluluto ng pagkain ay isang factor din minsan kung bakit nababawasan ang fiber content ng isang pagkain. So as much as possible, bawasan natin ang pagpiprito and bawasan ang pagpiprito at sobrang pag-iinit ng pagkain. So parang blanching. Mas Kung better. gulay, blanch Bakit po sobrang lang. pag-iinit? Hindi maganda? Tama yung Sir Tony, kasi kapag sobrang natin iniinit, yung fibrous structure ng pagkain ay nababawasan. Lumalambot. Lumalambot. Yeah. So better talaga yung mga half-cook, ganyan. Gulay ha, hindi namin sinasabi yung karne. Gulay. Yung mga gulay dapat half-cook or linisin yung mga pang-salad, raw lang. Raw, Pwede. as much as possible. Raw. Yung karne, kailangan yan well-cooked. Lalo na ang pork. Yan, Tama kailangan po. at manok, kailangan well-cooked yung mga yan. Oo. Ayan. Hindi pwede mga medium rare o rare dyan sa mga baboy, ha? Mga pork natin dyan. Uy, Yari kayo. Okay. Meron bang prutas o gulay na hindi maganda po sa digestion natin? Prutas or gulay, hindi po, pag sabi po natin na hindi maganda, lahat po sila may benefit po sa atin. As long as ang prutas at gulay, hindi po sobrang pre-processed, yun po ay mabuti sa digestion. Okay. Ano pa po ang inyong ibang payo pa Yan, sa your ating message mga po sa ating mga kababayan? kababayan, Oo, ma'am. Ayan. tungkol sa pag-aalaga ng ating colon at pagkain ng tama. Tama. Ayan po, sa pag-aalaga po ng ating colon, sobrang mahalaga po na lagi po nating tandaan na ang pagkain po natin mas better na natural. Parang sinabi rin po ni Doc kanina about sa pagdi-detox or something. Mas better na natural compared sa sobrang processed, compared sa mga sobrang, alam niyo po yun, madami nang naging proseso kasi nababawasan yung fiber content Wait niya. lang, ito tatanong ko lang. Pinag-usapan na natin yung proseso. Yung dinidehydrate ba yun, friend, ng mga gulay at prutas? Is that good? Speaking of dehydration po ng mga prutas at gulay, may benefit po siya kasi na-preserve ng mas matagal ang pagkain. Pero ang concern naman po natin tungkol sa fiber content niya, nababawasan. Nababawasan. So ang benefit po nun ay yung shelf life niya ay tumatagal. So yung nutrients na pepreserba, pero yung fiber, kasi lumulutong nga naman. Oo nga naman. Hindi siya nagiging... Lumalambot na rin. Kailangan So the talaga, natural, the doon pa rin better. tayo sa natural na itsura or parang state ng mga gulay or prutas, no? Doon pa rin. Maraming salamat, Thank you po. Cecilia Moon! Doc, ano po? Hi! Sumama naman sa Profile, mga Kanet 25. This is Love a New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.